Senator Jingo Estrada has the floor. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Isang katanungan lang po kay Congressman Tupas. Doon po sa winidro niyong 5 articles of impeachment, yan ba ibig sabihin niyan ay hindi niya na ho ipa-file yan next year kung sakasakaling maabsuelto si Chief Justice Corona? Mahirap po na tanong yan, Ginoong Pangulo, dahil wala ho tayong control doon sa ibang members of the House. Alright. So ibig sabihin, hindi ko po masagot yung katanungan ni Senator Jingo Estrada ng categorical. Alright. Pwede malaman yung pangalan ng isang prosecutor doon, yung Kamerkana na itim? Yes. Sure. Si Attorney Vitaliano Aguirre II. I understand he's a private prosecutor. Yes, sir. May he be recognized, Please. Mr. President? Yes, please. Ginoong Aguirre, kanina ho, nung nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago, mulat sa poll, nung tumayo si Senadora Miriam Defensor Santiago, hanggang natapos si Senadora Santiago, ay nakalagay po ang inyong kamay sa inyong tenga. At para bagang ayaw niyo siyang pakinggan. Totoo po yan. Yan po ay isang kabastusan dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Kung yun pa, kung kayo naman po ang nagsasalita at kami naman po ay gumanon, ano ho ang inyong mararamdaman? Alam po, totoo po yun. Sapagkat nasasaktan na yung tainga ko. Alam nyo, Mr. President, point of order. What's the point of order? I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here, taken in a video by Senator Alan Cayetano. And to say, nasasaktan ng tenga ko, should have been cause for you to walk out of this courtroom with permission of the court. But you cannot make those contemptuous gestures in front of a judge and get away with it. I submit, Mr. President, that this should be taken up. To be fair, I'll give the counsel a chance to explain himself. Your Honor, kasi po, sinasabi ng kagalang-galang na hukom na ngayon lang daw po nangyari na ang isang complaint ay wini-withdraw or ng prosecution or ng sino man. Pero yan po ay natural po yan sa court practice. Nangyayari po yan araw-araw naman nagwi-withdraw ang isang abogado ng kanyang complaint or ng part na complaint nag-amend. But the fact, Your Honor, please, that this is the first time that I experience in my 40 years of practice na ang isang judge ay nagle-lecture sa mga abogado. Hindi po ata tama yung mga ganun eh. bakit hindi ho kayo tumayo nung nagsasalita si Senadora Miriam para mag-object? Hindi po ako, wala po akong karapatang mag-object sapagkat kung kailangan pong i-recognize muna ako ng kagalang-galang na impeachment court nito upang masabi ko kung anong nasa loob ko. Pero nang nandito na po ako ngayon, di sasabihin ko po ang nasa loob ko. All right. Mr. President, I reiterate my motion to cite for contempt by the impeachment court, not by me, but by the impeachment court. Imagine if all the lawyers did that in front of the impeachment court, if one of the senator judges took the forum to express his opinions. Kasi salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako kaya lang... Granted. If that is in the form of a motion, go ahead. Nangahamon ka. Aalis na po ako. Dito ako nakaupo eh. Gaganyan ka sa akin. May I suggest that... And it's on video. May I suggest that let us be calm in this proceeding and deal with one another in a fashion that will not create an impression before the people that we are not following the right norms. Please May I say something, Mr. President? explain yourself. Kung nakasakit mo po yung isang aktuasyon ko po, I really did it purposely.
Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na nasasaktan ng tainga ko eh. Ang kuwang ko lamang po ay dapat po lamang na kahit ang mga senador, mga judges at kami mga hamak lamang prosecutor dito, ang pinaka-importante po sa isang tao ay respeto. Ang kung nagdedemand ka ng respeto, dapat respetuhin mo doon itong mga Mr. abogadong President. ito. Sapagkat yung human dignity, wala pong Now katulad he's dyan. lecturing me. Trial suspended for several minutes. Ay.